Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir pa Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning, para magkaroon din kayo ng idea, action, awareness, change of action and decision, mga pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo na positive reading lang talaga, gusto mo, sorry ha, baka ma-disappoint ka sa ano ko. Kasi nagsasalita talaga ako ng warning. Pero analyze nyo to, makakatulong to sa inyo. I-reverse nyo ha, analyze and reverse the reading, okay? I-reverse nyo. Hindi yung kumukulo na nga, tatambog pa kayo. Yun na nga mangyayari sa inyo, di ba? Okay, you will receive a gift. Congratulations. Pwede ikaw rin na magbibigay ng gift. Makaka-receive ka or ikaw ang magbigay ng gift. Also, we have the April. Pwede na yung point. April is maaari may kakilala ka na April ang birthday. O kaya naman is 4 minutes, 4 hours, 4 days, 4 weeks, or 4 months, or by April. Pwede na changes kasi ito. Pwede may mga pupuntahan kayo, traveling, may sa mga, ano ba to? Lugar na may cherry blossom, yan, mga sakura situation, connected ka doon, o kaya malapit ka sa sakura o sa cherry blossom na tree, o kaya naman may mga, tulad ngayon, di ba, may mga hanami, mga ganyan situation. Mga pupunta kayo sa mga may cherry blossom situation, no? Sa iba, sa inyo, syempre success situation, may mga magsasucess, pwede may mga successful o plano, mga successful situation, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Also is pag-uusapan ka dito, and then may mga sitwasyon na siguro recovery situation, mga ganyan. Healing situation. Kasi andito si pera Pay attention to your finances. Pagdating dito siguro is, ang nakikita ko dito is you need to pay attention to heal, to recover your finances. No? Kumbaga, you need to learn from the past din pagdating dito sa situation na to. Mag-trust ka sa intuition mo talaga, as in. No? Pagdating sa iyong pag-connected na ang pera. Ganyan. Kung sa health issue yon, handun yung point na mag-pay attention ka rin. Kailangan mo rin alagaan, pahalagahan ang sarili mo. No? Yan. Iwas sa mga bawal. And light-hearted, carefree time. Ay nga, diba? Sasabi ko lang sa iyo eh. Focus to yourself. Solid foundation, success with effort. Meron kayo structure na situation. Pwede mga plano, like I told kanina. Tsaka, kung magbibigay ka daw talaga ng effort dun sa bagay na gusto mo maganap o mangyari sa buhay mo, is magsasucess daw yun. Bigay mo pa yung effort mo dun. Kung sa sarili mo yan, sa relasyon, sa pera, kasi also with money, ganyan. No, give your effort and it will be success. Fear, worries, tense situation. May mga kaba, takot, mga tensyon na sitwasyon, ikaka-worried na situation na darating sa buhay mo. Kaya nandito rin si Jag, no? Pero sabi nga dito is, pagdating siguro dito sa tower, para hindi mangyari ito, siguro magkaroon ka lang ng boundaries sa sarili mo. Kung may mga tao na putting a boundaries and putting a guard when it comes sa sarili mo rin, is makakatulong yon, no? Para hindi mo to maranasan. Ganyan. Or sa iba sa inyo naman is, kasi andito to, si Dagger, pwede natin yung point kasi this is a problem, tapos meron siyang hawak na ano, diba? Problema ito, pwede may mga tao na matataas ang ego, matao na hindi ka talaga gusto nila, ganyan. Hayaan mo lang sila. Kaya nga sabi ko sa iyo, boundaries and putting a guard, diba, when it comes sa sarili mo. Mag-focus ka lang sa sarili mo. If there's a situation na need to heal, heal it. No? Sa situation. And slowly but surely getting ahead.
Hindi man ngayon na nangyayari yung successful na ito, kahit bigyan mo siya ng effort, pero huwag kang hihinto, huwag kang titigil, pero pwede ka magpahinga, no? Kasi it will success. Nandun din sa relationship na sinasabi na pwedeng pagdating dito is kung sa third party, syempre, pwedeng isa dito is matagal na gano'n na talaga siya. Yung attitude niya, yung ano niya, babaero, lalakero siya, mga gano'n. Sa iba naman sa inyo is, kung may mga kasamaan kayo sa trabaho, is nakapagbigay siya ng lungkot, nandun din yung point na matagal na gano'n na talaga siya. No? Kung nandun din yung point, the wake of the tortoise, huwag kang masyadong pabigla-bigla ng sitwasyon. Kaya nga slowly, but surely, no? Pag magiging impulsive ka talaga is pwedeng iyon ang ikapunta mo dito, no? Kaya ingat-ingat lang. May mga nagiging mabagal man ang sitwasyon, magsasucess at magsasucess ka pa rin, no? Sinasabi dito. Tingnan nga natin. And time to go out and have fun. May mga outgoing situation. Ako na nakikita sa iyo, siguro handito rin yung union na situation. Pwedeng may mga tao na matatagal mo nakilala na maaari kayo makikitang muli o may mga bagay ka na gagawin na dating ginawa mo na maaring gagawin mo siyang muli ngayon, mga ganong sitwasyon. O yan, kung ano mga celebration or outgoing and fun situation, congrats. And meron kang position of authority. Okay. Pag sa throne kasi dito is with Cup Tower and the throne kasi is sarili mo yan. Ano? Ibig sabihin, this is a time to push up, hindi yung push up na gano'n. I-innovate mo yung sarili mo. O kaya this is a time to step up when it comes to your sarili. Putting a guard, boundaries when it comes dito sa mga tao na to kasi sila yung magpapabaksak sa buhay mo kung sino man ito at kung ano man ito sa tao sa iyo buhay mo, no? Kaya sinasabi dito na maaring matagal ka nang na-stuck sa isang sitwasyon and this is a time na kailangan mo nang mag-go out dyan sa bagay na yan o sa sitwasyon na yan. Pwedeng kasi kahit sa ang bagay, kahit sa sarili mo, kung may mga bagay ka na hindi kinaka-good, no? Yan, kumbaga ibalik mo yung sarili mo, maglagay ka ng sistema, you need to focus and kailangan mo talaga na pag-organize some aspect of your life. This is the time na magkaroon ka ng determination or pagpapasya na talaga to sa buhay, ano? Yan, kumbaga is pagbabalik sa sarili and maaring nahandun yung point of you where you will back from your position in life. Nando sa point na yon. Baka magkakaroon ka ng mga leader position o kaya may mga ililid ka na situation. Maybe you are a boss or sa iba dito may mga ililid kayo na sitwasyon. Pwedeng nando sa point na yon. No, sa iba sa inyo. Kung eto ang pagsasama-samahin ko, ibig sabihin dito may tao dito na nagmamatigas o nagmamarunong o nagmamalaki o mataas ang ego, ganyan. Pwedeng naghahari-harian na. Parang sa trabaho lang yan, ay matagal ako sa'yo, ganyan, wala kang alam, ako may alam ng lahat, ganito, ganyan. Yung mga example ko lang, yun ah. Yan. Mas marami ako experience sa'yo, ganyan, ganyan, ikaw ganito, ganyan, wala kang alam, ako may mga ganun. Pag ito pinagsama-sama ko ha, kaya medyo ano ka lang, pag ganito na yung yung sitwasyon, sige na, ikaw nang matalino, ikaw nang magaling, mga ganun na lang gawin mo siguro, no? Yan. Example ko lang yun ha, para mas magkaroon kayo ng idea. Kaya handito rin si Tortoise, kumbaga ibig sabihin ano mo lang sila, kahit mag-sightseeing ka lang, ganyan. Diba? Hando sa point na yun. Okay, tingnan natin. Or pwede yung iba dito magkakaroon mga new positions in life, no, dito sa sitwasyon. Baka kasi tinagatagal man ng panahon and this time magkakaroon ka ng mga new positions in life. Halimbawa, magiging regular ka na talaga sa trabaho mo o kaya magkakaroon ng position doon, ganyan. Sa iba sa inyo. Mga bata, baba muna. Energy ni Libra. Bakit ano? Okay, when it comes to yung energy mo ngayon is very confident, no? You're speaking out. Kumbaga, you're doing your things.
gagawin, parang nandun ka sa point na yon. And then also, nandun yung point of leadership. Kaya handito rin si Tron, ano, kaya baka nandun ka sa point, may mga ililid ka, may mga aayusin ka, gagawin ka, mga ganyan. May mga susuportahan ka, may mga kung ano man yan, leader situation o leading situation. Also, yung energy mo rin, ang nakikita ko sa'yo dito is, hindi ka, hindi ka matatakot na ipakita who you are. Kumbaga, you show who you are. Kumbaga, nandun ka sa point na yon, no? Yan. And then, ang nakita ko rin is, energy mo is, may mga tutulungan ka or may taong hihingi sa'yo ng tulong. Yun ang nakikita ko. But you try to make it balance any situation into your life. Ang nakikita ko lang sa'yo, siguro may mga time lang na mananakit yung mga kalamnan mo, buto-buto mo, kasukasuan mo, mga ganyan. May mga pananakit. There's a pain situation ako nakikita sa'yo. Yan. Baka nahadon ka lang sa point na yon. Baka sa iba naman sa inyo is meron kayong mga gagawin na situation na minsan gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin. Mga ganon. Hindi, pwede nagkakaroon ng distraction. May mga halimbawa, basta may mga on and off action, mga ganyan. Ako nakikita sa iyo. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang parating sa iyo. Parating kay Libra. Uy. Ano pong parating kay Libra? Oh, anak, ano ba naman? Ang galing, oh, the star and the star, oh. Diba? Oy, pay attention sa money, ha? Kailangan mo nang baguhin yung ano mo. Kailangan mo na, we come to throne kasi, kailangan mo, may mga bagay ka na kailangan mong baguhin sa pagmamanage ng pera mo. Parating po sa kanya. Okay, parating sa'yo. May nakikita ko maraming tao. Hindi ko alam why. Siguro may taong alam mo dito sa nakikita ko sa'yo, may taong, either ikaw may sama ng loob, or may taong may sama ng loob sa'yo. Ay, sorry. Naano yung truth ko. Okay, parating sa iyo. Magkakaroon ng mga gathering situation. Malaki man o maliit yan, may mga happy gathering, o kaya may mga creativity, joy, o kaya is celebration, cooperation, may collaboration, mga ganyan. No, baka may mga mag-chill dyan, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Yun. And also, ang parating sa inyo is, baka mag-go out kayo, kakain, iinom sa labas, mga ganyan. Parating din sa iyo is, matagal na to actually, ano, ito matagal na ito. Pinagpapasensyahan mo na lang din siguro kasi may conflict situation ako nakikita sa iyo. Nandun din yung point na magkakaroon ng disagreement, tension, pagkainis, pagkairita, conflict, o kaya naman is, sa iba dito is, ano to, mga aggression, mga battle situation, pwedeng sa mga kasamahan sa trabaho, o kaya mga kapatid, kapamilya, mga ganyan. Babae, may babae kasi ako nakikita, hindi ko alam kung sino yung babae sa buhay mo. Pwede yun yung may mga time na hindi kayo magkaintindihan, parang sala sa init, sala sa lamig, yung situation, minsan okay kayo, minsan hindi. Pwedeng naando sa point na yun, ano. And yung iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a territorial. Mga ganon. Maraming klase ang ibig sabihin ng territorial. Pwedeng bahay, lupa, ano pa ba? Mga ganon, o kaya is yaman, yaman no? O kaya is iba naman sa inyo pagdating sa trabaho, this is my territorial, bago ka lang, luma ka, bago ka lang, matagal na ako, mga ganon. Basta there's a territorial situation na pwedeng hindi maging maganda. May gulo akong nakikita sa iba, yun. And then also, merong
may bagong kayong trabaho, may darating sa'yo, yung mga gusto mo ng bagong trabaho, merong bagong trabaho na papasok sa'yo. Or maybe you have an idea na gusto mong i-pursue, gusto mo aksyonan dito sa situation, yan. May bagong simulang magaganap o mangyayari kasi sa iyo eh. Yan. Ibig sabihin, kung may bagong simula, may magtatapos o may magle-let go. Ako nakikita dito. Yun nga, tulad ng sabi ko na kasi we have the gift din, may marireceive ka raw. No? Yan. May marireceive ka, pera man yan, o gift, or tulong, o pagmamahal, or vice versa, may hihingi sa'yo ng tulong, pera, kung ano man yan. Vice versa. Ako nakikita sa iyo. And then, may hinihintay ka, magkakaroon ka daw ng may travel may travel malayo o malapit, there's a travel situation. Ako nakikita sa'yo, makakaramdam ka ng pagod talaga dito sa situation mo. Sa iba naman sa inyo is there's an offering. Pwedeng may tao na makikipag-usap sa'yo, may distance to eh. Pero ang nakikita ko kasi dito is, hindi ko alam kung makikipag-usap sa'yo because of something na pwedeng hihingi siya ng tulong, may hihingi siya sa iyo, o kaya naman may gusto siyang baguhin, o may mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Magkakaroon ka ng pag-uusap sa isang tao na syempre, malapit to sa'yo. Pwedeng malapit or sa iba naman sa inyo is may nasa ibang lugar to. Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung ano yung offer niya sa'yo eh. Or ikaw mag-offer sa kanya. Or sana maganda yung offer. Sana maganda yung kasi siyempre nakaka-bad vibes yung hindi maganda yung situation, di ba? Yun na nakikita ko dito sa iyo. May kasiyahan ako nakikita sa iyo eh. Ibig sabihin, may tao na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. 2, 3, 4. Pwedeng nandun sa point na yon. Or pwedeng pang-3 ka, pang-4 ka. Mga ganun. Or pang-5 ka. Ganyan. Yun na nakikita ko. May rejection eh. Hindi ko alam in what way. Siguro magkakaroon ka ng dissatisfaction sa isang tao. Sa isang tao. Babae. Pwedeng nandun sa point na yun. Hindi yung babae kasi nakita ko. Pwedeng vice versa. Pwedeng sa iba, yan, lalaki. Kasi hindi nyo to personal reading. Pero yung nakita ko dito, babae. Dapat iwasan. Ni Libra. Ay! Sorry! Sorry! Kasi, ano pala yung buntot mo? Kasi anak yung buntot mo ang haba! sorry. Gumine. Onechan, gumine. Kita nyo yun? Ako din nagulat eh. Kasi nakaipit pala siya. Nakaipit to sa baraha. Eh, di ba ginano ko yung baraha? Ano naman kalokohan naman talaga, oh. Yung mga anak ko kasi, mahilig yan dito sa harapan ko. Tapos iba ibababa ko yung barahan, ganun. Hindi ko na maalam na ano yung kanyang buntot. Talaga naman ng anak ko. Dapat iwasan. Kinabahan ako dun ah. Pero siya natakot din siya yung itsura niya. Sorry anak, gumenne. Okay, so dapat mong iwasan. Kailangan natin. Okay. Dapat mong iwasan, Libra. Siyempre, iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Yung pagsisihan mo, yung mga naganap o nangyari na hindi mo na kailangan pagsisihan yun. Diyos ko po, ang kailangan mo lang doon is kailangan mo na mag-move on. Kailangan mo matuto sa nakaraan. Diba? Huwag mo na balik-balikan yung nakaraan. Yan. Kailangan mo lang din is to learn from that situation. Ganyan. Iwasan mo is not to start fresh in life. Ganyan. Kailangan mo rin talaga is you need to escape sa sitwasyon mo na it's not working to you anymore. You need to getting away with something then kasi dito, no, mag-focus ka lang sa pangarap mo sa buhay. Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung layunin mo? Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? 'Di ba? Kumbaga, pag nadapa ka, tumayo ka lang, back to your throne. Upo uli. 'Di ba?
Pag gumuho, upo uli. Ganun lang, wag kang susuko. Pero kailangan sa bawat na pagkadapa mo sa buhay mo, may matututunan ka doon. Pero nung bawat nadadapa ka, tapos paulit-ulit na wala kang natutunan, hanggang dulo, madadapa ka lang madadapa. Na same page ka. Diba? Kailangan mo umupo sa throne mo talaga. Diba? Yun na nakita ko. Mag-focus ka lang sa pangarap mo. Yan. Kung ano man mga bagay na yan, mag-move forward ka lang talaga sa mga plano mo, be adventurous lang, basta spread your wings and fly high. Explore na nga explore, Diyos mayo, wag ka magpapahold sa nakaraan, iwasan mo yun, no? Iwasan mo pagsisihan yung mga nagganap. Wag ka magsi-self-doubt sa sarili mo, no? Wag kang mawawala sa plano mo, wag ka mapanghihinaan ng loob, at iwasan mo yung mga kapag-prostrate sa'yo. Siyempre, sinasabi ko nga sa'yo is the boundaries and putting a guard or paghihigpit is needed din ang nakikita ko sa iyo dito. Ganon. Huwag kang magpapaniwala ka agad-agad, mga ganyan. Huwag kang magpapamanipulate sa mga tao or kung kanino man yan. Yan, iwasan mo na malokong muli or mangyaring muli yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kaya handito kasi success, diba? This a star is you need to recover and to heal the situation, to heal yourself. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love, vision. Kung saang aspeto ng buhay mo na yan. Okay, kung ikaw is single, universe, ay, dito tayo sa kabila. Okay na yung anak ko, hindi na siya shock kasi kumakanta na siya. Kung single ka, aba may taong may sikretong nagmamahal sa iyo. Or maybe this is you. Yun ang sabi dito. Ay, dalawa? Dalawa to. Pero bakit kaya yung isa dito may lihim? May, mag-ano ka sa kanilang dalawa ha. Kung isa or dalawa man ito, you need to see the fact of this connection. Kung ano talaga. Kasi may malalaman ka daw. Isa sa kanila may malalaman ka or maybe both sa kanila may malalaman ka. Na pwedeng, depende. Good or bad man yan. Pero may malalaman ka. Pero may secret. Ako nakikita dito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, kaya nagkaroon ng paghiwalay. Isa sa inyo mataas ang pride. Dito sa sitwasyon kasi, nagkaroon na rin ng releasing. No, hando yung point o pagliling lang, pandaraya, hindi naman talaga kanya minahal dito sa situation. Kumbaga, ang daming lihim na naganap o nangyari. Pinahalagahan mo, oo, minahal mo, pero hanggang sa may nalaman ka, diba, na iba pala yung pakay sa'yo. Sabay ganun. Hingi to ng hingi sa'yo, no? Support ng support kasi nakikita ko sa'yo dito. Or vice versa. Hindi lang sa pera ang halimbawa, marami kasing paghingi o pagsuporta, no? Hindi lang sa pera. Halimbawa, regalo ka ng regalo sa kanya, bigay ka ng bigay sa kanya, intindi ka na intindi sa kanya, pero ikaw hindi kanya inintindi. Pwedeng nando sa point na yon, no? And sa iba naman sa inyo, kung kayo is may third party relationship, alam mo naman daw na may third party relationship at ramdam mo naman daw. Yun na nga lang, siguro, pinagpapasensyahan mo na lang. Iniisip mo naman, siguro handun talaga yung love. Diba? Kahit nahando yung point na yun. Kasi alam mo dito sa sitwasyon mo kasi hot and cold or nahando yung point of boundary ng isa, no? Sa nakita ko. Pero alam ko na kaya mo naman solusyon. Mataas lang talaga yung ego ng isa. Kung pinapahalagahan ka niya, hindi as in hindi na. And alam ko na alam mo yon. Maaring nahadon ka na rin sa point na nagpo-focus ka lang talaga sa sarili mo. No, or siya sa kanya. Yun. Kung kayo naman is walang third party relationship, may mga sitwasyon daw na vice versa, siya sa'yo,
o siya sa'yo. Ay, ikaw sa kanya or siya sa'yo, ha? Marami siyang gustong gawin pagdating sa'yo. Pero hindi niya magawa yon. Ang sinasabi dito, no? Kaya nandun siya sa paghihintay ng sitwasyon. Iniisip niyang mabuti ito. Andun siya sa point na mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya. Nalulungkot naman siya. Kasi, parang sa feeling niya kasi, alam mo yung, parang gusto man niyang gawin, yung ibigay o gawin, yung mga hiling o yung mga gusto niya ibigay sa'yo, hindi niya magawa kasi parang may boundary or may blockage when it comes in this connection. Hindi ko alam in what way, pero nahandun sa point na yon. Ako nakikita dito. Yun ang sabi, ha? Yun. Pwedeng, pwedeng sa iba is kulang sa pera, o kaya sa finances, or kung LDR kayo, pwedeng nandun sa point na yon, or pwedeng sa iba dito is related to a mother figure. Kasi may mother figure ako nakikita, pwedeng related kung sino man yung babae na yon, no? Pwedeng nahandoon sa point na yon. Actually, dalawa yung babae na nakikita. So tatlo? Tatlo yung babae. Hindi ko alam in what way. Maaaring isa, dalawa, o tatlo man yan. Kung ano man yan, yung sitwasyon na yon. Pero yung iba dito, mother figure lang talaga. Marami siyang gustong gawin, pero hindi niya magawa. Hindi ko alam in what way eh. May blockage, mga ganun. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa iba sa inyo, makiramdam kayo ha, pagdating dito sa sitwasyon sa relationship. Kasi dito, ikaw or siya, sometimes merong pagsisinungaling. Ako na nakikita. Baka may mga time na magsisinungaling ka or siya sa'yo. May pagsisinungaling, may pangliling lang kasi. Ako nakikita. Money. Nakatulog yung anak ko. Napagod sa kakahiyaw eh, no? Okay, pagdating sa yung money. Ay, may nag-aaway. Okay, pagdating sa yung money. Kailangan mo daw mag-ingat or kailangan mo talaga maging aware pagdating sa money mo kasi siguro sometimes talaga hindi ka nagiging organized, no? Pagdating sa pera. Yun ang sinasabi ko. Kailangan mo talagang mag-focus, no? Kaya andito pala si pay attention. Yun. Kaya sinasabi niya, pay attention and learn from the past, ha? Slowly but surely. Ganun ang sabi dito, kailangan mo daw magkaroon ng sistema pagdating sa, kaperahan or sa trabaho man yan, ganyan. Magkaroon ka lang pag-organize talaga or logic organize when it comes to your money sa nakikita ko sa'yo dito. And then, matuto ka talaga sa nakaraan. Mag-ipon ka na daw ng pera. Ang sinasabi, you need to save money and think to the future. Ang nakikita ko rin dito, pwedeng sa trabaho rin, pwedeng may mga hindi pagkakasundo na situation or nahando sa point may mga pandaraya, pangliling lang, pagdating sa trabaho or yung company mo or kaya naman is magkakaroon ka ng complicated situation o struggle situation pagdating na connected ang pera, bahay, lupa, territorial, o mga yaman in life no? Mga ganyan. O may mga pag-aaway o hindi pagkakasundo. Pwedeng sa mga kasama sa trabaho, kung sa trabaho yun, mga ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo. Kaya, nasa sa'yo naman kasi ito no? Yung tamo, devil, sabi ko na nga kaya pala ganito yung nakikita ko sa tatlong card eh. Devil. Kung meron ka mga bad habit, alisin mo na lang yun, di ba? Talagang pag-isipan mo talaga maigi pagdating sa pera mo. Kasi andito siya, pay attention. Kailangan mo talagang i-recover yung sarili mo. Focus ka lang. Kailangan mo maupo sa throne mo. Diba? Huwag mo nang ulitin yung mga nakaraan or talagang maging
magkaroon ka na ng paninindigan sa sarili mo. Hindi masamang tumulong, pero isipin mo rin yung future, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Arigatou namaste, God bless.